Ito na yung pinakaayaw mong subject, quadratic factoring. Kasi ayaw mong nagfa-factor. Kung yung trinomial mo may constant pa sa harap, tapos yung trinomial mo nabawasan pa ng isang term, dadalawa na lang. Tapos dadalawa na lang, may constant ka pa sa harap. Tapos tatlo na nga, may malaki ka pang constant na pag finactor mo, magiging fraction pa yung dalawa. Well, wag ka magpanik dito sa video na ito. Papakita ko sa'yo yung step by step. Basta magsusubscribe ka. Joke lang. Umpisahan natin sa trinomial na ito, yung walang constant sa harap ng x squared. Una natin gagawin, isulat ang x squared plus a plus bx plus ab equals 0. Ito yung formula na gagamitin natin para makuha natin yung factors. X squared plus a plus bx plus ab equals 0. Ang ibig sabihin nito, pag minultiply mo yung a sa b, dapat negative 28 ang makukuha mo. Pero pag pinag-plus mo naman silang dalawa, dapat 3 ang makukuha mo. Step 2, kunin ang last term. Ito yung last term natin. Igilid natin dito. Negative 28. Tapos, ang gagawin natin ay hanapin yung a tapos b. Mag-iisip tayo ng dalawang numbers na pag minultiply natin ay magiging negative 28 ang kakalabasan. So, umpisan natin sa 1. 1 times 28. Pero negative, kaya dapat negative 28 yan. Ang 1 times negative 28, pag pinag-add or minus mo, hindi mo makukuha ang positive 3. Kaya hindi yan yung sagot natin. Cross out natin yan. Try natin ng 2. Anong pwedeng i-multiply sa 2 para maging negative 28? Diba? Negative 14. Pag pinag-add natin to, ang kakalabasan ay negative 11. Kaya hindi rin dyan ang sagot natin. Sa 3 naman, walang kahit anong number na pwede mong i-multiply para makuha ang negative 28. Kaya hindi natin yan ilalagay. Sa 4 naman, ang pwede nating i-multiply sa 4 para maging 28 ay 7. Pero negative siya. Kaya ilalagay natin na negative 7. Pag pinag-add natin to, ang kakalabasan ay negative 3. Kaya para maayos natin yan at maging positive 3, dapat yung negative sign natin ay nasa 4 para makuha natin yung positive 3. So negative 4 plus 7 is equal to positive 3. Itong dalawa ang gagamitin natin dahil na-satisfy nila yung AB at saka A plus B. Kung i-multiply natin ng negative 4 times 7, makukuha natin ng negative 28 at pag pinag-add naman natin, yun ay positive 3. Anong gagawin natin dito? Isulat lang natin yung factors. Ito yung ginawa natin, hinanap natin yung A at B. Next step natin ay step number 4, sulat natin yung factors. Ganito lang isulat yan. X, kapihin mo to, minus 4. Tapos X, kapihin mo to, plus 7. So, equal mo sa 0. Itong equation na ito ay yung pinanggalingan nito. Bakit? Kasi itong buong term na to ay multiply mo dito. Ang kakalabasan ay ito. Parang ang ginawa natin ay bumalik sa past. Hinanap natin yung pinanggalingan niya. Kaya nakuha natin yung factors. After nyan, i-equal lang natin itong dalawang to sa 0. X minus 4 is equal to 0. X plus 7 is equal to 0. Tapos kunin na natin yung X. X1 is equal to positive 4. Dahil yung negative 4, tinalon lang natin doon. Kaya naging positive. X2 is equal to negative 7. Positive 7, tinalon lang sa kabila. Ito na ang factors natin. Pero baka tanungin nyo, saan galing ito? Bakit natin ginawa to? I-explain ko yan sa inyo. Ang pinanggalingan ng idea na ito ay dahil dito. Ang ibig sabihin lang nitong expression na to, pag itong term na to ay minultiply mo dito, dapat 0 ang lalabas. Diba? So, ang pwedeng kakalabasan lang nitong term na ito at saka nitong term nito ay either sa kanila ay dapat maging 0. Kasi any number multiplied by 0 ay 0. So, either ito yung may number, tapos may 0 to, tapos pag minultiply mo, 0 ang lalabas. Or ito ang 0, tapos may number, tapos pag minultiply mo, 0 ang lalabas. Pero, pwede ring ito ang 0, tsaka ito yung 0, kasi 0 times 0 is equal to 0. At para sigurado at hindi na tayo kailangan maghula ng number na kahit anong ilagay natin dito, yung 0 ang ginamit natin. Kaya yung expression na to is equal to 0, ayan yun. At yung expression na ito ay equal to 0, at ito yun. Wala tayong na-violate dahil kung 0 to at 0 to, equal siya sa 0. So, dun yun nanggaling. So, pag magsasagot kayo ng trinomial na walang constant sa harap or number sa harap, ito lang yung susundan nyo. Tandaan nyo lang yung formula nito, tapos sundan nyo na yung mga nasa baba. Basta alalahanin nyo na sa gitna, dito, A plus B yan. Tapos dito sa third term, A times B. So, paano kung ganito naman na yung expression natin? Tatlong term na may constant sa harap. Dadagdagan lang natin yung dati nating steps ng step 0. Ilabas ang unang constant. Paano natin yan gagawin? Ganito lang. So, kailangan natin ilabas itong 2. Para mailabas natin yung 2 dito sa buong expression na ito, kailangan natin mag-divide sa 2. Ito i-divide sa 2, tsaka ito rin i-divide sa 2. Kailangan natin mag-divide sa 2. Kung anong gagawin mo sa kabila, ganun din yung gawin mo sa kabila. Pero, kahit wag mo na isulat to. Kasi 0 naman yan eh. Kahit anong gawin mo sa 0, 0 pa rin. So, ganun lang ang gagawin natin. So, 2x squared minus 4x plus 3 is equal to 0. So, walang nagbago sa equation natin ha. Ito, tsaka ito ay equal pa rin. Nilabas lang natin yung 2. Para ma-check nyo, i-multiply nyo dito ulit yung nilabas nyo. So, 2 times x squared is 2x squared. 2 times negative 4x is equal to negative 8x. Tapos 2 times 3 is equal to 6. So, ang ginawa lang natin ay nilabas natin yung greatest common factor. Ano ang greatest common factor? Ito yung pinakamalaking number na common dun sa mga number natin. Kung mapapansin nyo, minsan, pag magfa-factor out ka, meron pa ring matitira. Kunyari, kung 4x to, at nilabas mo yung 2, may iwan pa ring 2 dito. Meron pa ring constant sa harap. Pero as much as possible, dapat ang mangyari ay x lang ang matitira.
Kaya ang una mong gawin, itry mong ilabas yung nasa harap. At tignan mo kung divisible ba yung iba sa kanya. So after natin to gawin, gagawin lang ulit natin to. Yung step natin kanina. Sulat yung x squared plus a plus b, x plus ab equals 0. So pagkabisado mo na to, pagkabisado mo na a plus b itong nasa gitna, tapos yung nasa huli, a times b, hindi mo na kailangan isulat to. Pero para maituro ko ng maigi sa inyo, susulat ko pa rin. Kasi love ko kayo. Corny, di ba? Kukunin natin yung last term, 3. Ito yun ha. Ito na tayo. Maghahanap tayo ng a at saka b natin na pag pinag-multiply natin, 3 ang lalabas. Pag pinag-add natin, negative 4 ang lalabas. Subukan natin ng 1. Doon lagi mag-umpisa sa 1 lagi. 1 tsaka times 3. 1 times 3. 1 times 3 is equal to positive 3. Pag pinag-add natin, positive 4. So paano natin gagawing negative 4? Try natin na negative yung 1. Negative 1 plus 3 is equal to positive 2. So hindi rin. Paano kung negative 3? 1 plus negative 3 is equal to negative 2. So hindi rin. Paano kung parehas na negative? Negative 1 plus negative 3 is equal to negative 4. Yun, kuha na natin. So ang factors natin ay negative 1, negative 3. Sulat lang ulit natin. 2x minus 1, x minus 3 is equal to 0. After nyan, isulat lang natin yung x minus 1 is equal to 0 tapos x minus 3 is equal to 0. Hindi na natin papakilaman to. Bakit? Kasi kung 0 at saka 0 to, kahit ano pang number yan, 0 pa rin ang lalabas. Kasi 0 times 2 ay 0 pa rin. So x minus 1, ang makukuha natin dyan ay x is equal to 1 at dito naman, x is equal to 3. Ito na yung factors natin. O diba, easy lang. Basta alam mo yung steps, alam mo mag-identify kung anong gagawin sa given na equation. At saka, kung alam mo, maglabas. So, madalas, ang nagpapahirap lang sa factoring ay yung paglabas nung unang constant. At saka, kung nakalimutan mo yung formula na ito. At saka, kung nahihirapan ka dito sa paghanap ng factors ng 3 na magmumultiply. Ang tip ko dyan, unahin mo yung 1. Hanap ka ng pwede mong manumultiply para makuha yung hinahanap mo. Tapos 2, tapos 3, tapos 4, sunod-sunod lang. Dahan-dahanin lang. Tandaan nyo lang na ang galing hindi nakukuha sa bilis. Kahit mabagal ka, kung sure ka naman, magaling ka pa rin. So, paano naman pagdadalawang terms lang? Andito yung steps natin, wag kayong mag-alala. Una natin gagawin, tignan kung perfect square. Paano mo malalaman kung perfect square ang isang bagay? Andun na mismo sa pangalan niya, perfect square. Dapat, pag in-square root mo to, tsaka ito, ang lalabas ay isang whole number. Either 1, 5, 6, yan yung mga whole number natin, yung mga walang decimal or points, 0.7, mga ganyan, or 1/2, mga fraction. Dapat, pag in-square root mo, ang lalabas ay whole number. So ito, titingnan natin kung perfect square siya. Square root, square root. Pag in-square root mo ang x squared, magka-cancel lang ito. Makukuha natin yung root niya na x. Bakit? Dahil ang square root, tandaan nyo, ay equal lang sa raised to 1/2. So kung gagamitin natin yung raised to 1/2, x squared, 1/2, magmumultiply lang to. Batas yan ng exponent. Rule yan ng exponent. Pag meron kang number na naka-raise sa isang number, tapos yung buong expression na yun ay naka-raise pa sa isang number, ang gagawin lang dyan ay pagmumultiply to. Kaya equal yan sa x raised to n times m. Tandaan nyo yan, rule yan ng exponent. Kung nalilito kayo sa mga ganun, mag-comment lang kayo kung gusto nyo i-discuss ko rin ang exponents. So, square root ng x squared ay x. Tapos titignan naman natin to kung ano yung square root niya. Square root ng 25. Pag nahihirapan ka mag-square root, isa-isahin mo. 1 times 1 is 1. 2 times 2 is 4. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. 5 times 5 is 25. So, 5 times 5. Ito yung root niya. So, ang square root ng 25 ay 5. After nyan, ang gagawin lang natin, plus ito, tapos minus naman to. Equal sa 0. Tapos, ganun lang ulit. X plus 5 is equal to 0. X minus 5 is equal to 0. So, ang factors natin ay x is equal to negative 5. Dahil ito, tumalon lang doon. Tapos, x is equal to positive 5. Dahil ito, tumalon lang doon. Ito yung factors natin. So, pag dalawang terms, tanungin mo ng sarili kung perfect square. Ano ulit ang perfect square? Yung mga number na pag in-square root mo, whole number ang lalabas, hindi fraction or decimal. Pag nakuha mo na yung square root nila, sulat mo lang as ganito. Then, makukuha mo na yung roots. So, ito, dalawang terms, merong nasa harap, hindi siya perfect square. Pag in-square root mo to, tsaka ito, hindi siya perfect square. Ang square root ng 75, hindi mo alam. Mahirap yan. Baka ang square root niyan ay decimal or fraction. Pati rin ito. So, hindi siya perfect square. No. Ang gagawin natin, may ilalabas. Anong ilalabas natin? Titignan mo palagi yung una. I-try mo palagi yung una na i-divide sa dalawang expression. Kasi pag dinivide mo yun sa dalawang expression, ang matitira lang ay x squared kasi 3 over 3 is equal to 1. So, x squared na lang. Yun ang lagi mo itatry. Pero kung may iwan pa rin na number dito, at least marireduce mo pa rin to. Kaya maganda pa rin maglabas. So, ilabas natin yung 3. 3x squared minus, para malaman mo yung andito, i-divide mo lang. 75 divided by 3. So, ilan ang pwede mong i-multiply sa 3 para lumapit sa 75 or equal sa 75? But 2, kasi 6. Tapos i-minus mo yan. 7 minus 6 is 1. Bring down mo yung 5. 15. Anong pwede mong i-multiply sa 3? Para makuha mo ang 15, 5. So, 5 times 3 is 15, 0. Ito na yung sagot mo. Pag nakuha mo na yung 0, ito na yung sagot mo, yung nasa taas. So, dito mo ilalagay yung 25 is equal to 0. Tapos, kung gusto mo i-check, imaginein mo lang na ilagay mo ulit to dito. 3 times x squared is equal to 3x squared. 3 times negative 25 is equal to 75. Next dyan, edi i-factor mo na to. Perfect square na siya eh. Tingnan mo, square root, square root.
Pag in-square root mo yan, x. Pag in-square root mo yung 25, 5, di ba? 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. So, 5 times 5. 5 yung root ng 25. So, sulat natin yung 3 dito. X minus 5 x plus 5 equal to 0. Yun din yung example natin kanina. Ito yung mga x squared minus 25. So, ano ulit gagawin dito? Di ba babaliwalain lang yan? Kasi 0 to at saka 0 to. Kahit anong multiply mo dito sa dalawang to, 0 pa rin ang lalabas. X minus 5 equals 0. X plus 5 is equal to 0. Ang factors natin ay x is equal to 5, x is equal to negative 5. Okay, di ba? Madali lang. Basta alam mo yung steps. So, paano naman kung ganito yung problem mo? Ganun lang din sa kanina. Maglalabas ka lang ulit. Pero dito, may x dito. Kaya kailangan mo rin ilabas yung x. Ang ilalabas mo ay 2x. 2x. Pag nilabas mo yung 2x dito, magiging x na lang. Tapos kung nilabas mo yung 2x dito, magiging negative 4x. Okay? Maglalabas ka lang din. Pero may x kasi. Kaya isasama mo rin yung x. Paglabas natin yung 2x. X minus 4 is equal to 0. Pag ganito, ibig sabihin lang yan, may x dito ha. Pansinin nyo palagi yan. Yung nilabas nyo may x, ibig sabihin hindi yan babaliwalain. Pwede yan i-equate na 2x minus 0 tapos x minus 4. Parang ganyan lang din lang yan. So kung kukunin nyo yan, 2x minus 0 equals 0 tapos x minus 4 is equal to 0. Kunin natin yung x. X is equal to 0 tapos x is equal to 4. Bakit 0 to? 2x minus 0 is equal to 0. Ima-minus mo sa 0. Yung 2x i-minus mo sa wala. O di walang mangyayari. 2x lang yan. Equal to 0. Kukunin mo yung x, edi i-divide mo yung both sides sa 2. X is equal to 0 over 2. 0 over 2 ay equal lang din sa 0. Kaya ito ang factors mo. Ngayon, paano kung ganito na? Pag ganito yung binigay ng teacher nyo sa inyo, may galit na siya. Baka maingay kayo or baka may kasalanan kayo sa kanya. Kaya kayo binigyan ng ganito. Bakit? Bakit sinasabi ko yun? Kasi itong step natin sa trinomial or sa tatlong terms, hindi na natin magamit. Bakit? Una ito. Magagamit lang natin to kung 1 ang una ng nasa x squared. Kung 1 yung katabi nung nasa x squared. Tapos, kung ito try naman natin ilabas to, magiging fraction ito. Magiging 2 over 8 yan. Ito lang ang malalabas natin. Tapos ito, hindi mo naman ma-divide sa 8 kasi hindi naman siya divisible by 8. So, fraction din yan. Negative 15 over 8. Edi, ang sakit na nga ng ulo mo na meron ito. Dadagdagan mo pa ng fraction na ganyan. Wala na. Uwi na lang ako pag ganyan. Pero hanapan natin ng paraan yan, syempre. So, may nanap ako sa internet. Dito ko rin natutunan lahat yon kay organic chemistry na abusado ko sa college. Okay, ganito yung ginawa niya. I-multiply mo to dito. So, negative 15 times 8. Tandaan nyo to ha. Unang gagawin, multiply yung dalawa. Una at huli, i-times. Negative 15 times 8. 8 times 5 ay 40. 8 times 1 is 8 plus 4 ay 12. Negative 12. Yung kalimutan to ha. So, 120. 8 times 15. Negative 15. 8 times negative 15. Ali 120 yan. Negative 120. Ito yung gagamitin natin para i-factor. Kung mag-iisip tayo ng mga number na pag minultiply natin, yung AB natin, negative 20 ang lalabas. Tapos, pag pinag-add natin, positive 2x ang lalabas. Umpisa natin sa 1. 1 times negative 120. Ang labo. Ang labo na maging 2. So, wag na yan. 2. Ang pwede mong i-multiply sa 2 para maging 120 ay negative 60. Ang labo ulit. Paano magiging 2 yan kahit i-plus or minus mo, di ba? So, hindi rin yan. 3 tapos negative 40. Paano ko nalalaman to? I-try mo lang i-divide yung 120 sa 3. 3 divided by 12. Ito na lang ang tignan mo kasi 0 naman to. Or pwede rin naman 3 divided by 120 para makuha mo yung 40. Pero ang ginagawa ko na lang ay 3 divided by yung 12 para mas madali. 3, 6, 9, 12. Di ba? 4. Ito yun. Kaya 40 yan. So, ang labo rin, no? Pag pinag-add natin, 43. Tapos pag nag-minus natin, mali pa rin. Hindi pa rin 2. So, hindi yan yun. Paano kung 4? So, tignan mo, 4 tapos 12, divide mo lang. 30 ang pwede, di ba? So, ang labo ulit. Hindi ulit makukuha yung 2x or yung 2. Paano kung 5? Ang pwede dyan ay 24. Negative 24 para maging negative 120 or negative 5. Pero hindi mo pa rin makuha yung 2x. Kaya hindi pa rin yan. Paano kung 6? 20. Pag negative to, pinag-plus natin, 14 ang lalabas. O kaya, pag positive yung 6, tapos pinag-plus natin, 26. So, hindi rin. 7. Hindi divisible yung 120 sa 7, kaya hindi rin. 8. Ang pwede dyan ay 15, pero pag pinag-minus mo, ang layo, hindi 2. Pag pinag-plus mo, mas malayo. So, hindi rin yan. Paano kung 9? Hindi rin divisible ang 120 sa 9 eh. Pag dinivide mo yan, fraction yung makukuha mo or decimal. Paano kung 10? Anong pwede mong i-multiply sa 10 para maging 120? Diba 12? Parang pwede, diba? So, ipag-plus natin, ang makukuha natin ay 22. Pag minus natin, ang makukuha natin ay negative 2. Pero positive yung 1 dito. Kaya dapat ito yung negative tapos ito yung plus. Para pag pinag-multiply mo naman yung negative 10 times 12, ang makukuha mo, negative 120. Tapos pag negative 10 plus 12, ang makukuha mo, positive 2. Ito na yung factor natin, negative 10 tapos 12. Pero paano natin isusulat yan? Ganito. Papalitan natin tong 2x ng negative 10x tapos 12x. Tapos as is na. Ito lang yung papalitan natin. Ito lang. Plus 2x lang. So isulat natin. 8x squared minus 10x plus 12x minus 15 is equal to 0. Bakit pwede to? Kasi wala naman nagbago eh.
Pag in-evaluate mo to, positive 2 pa rin. After mo masulat to, tignan mo kung ano yung pwede mong ma-factor. Yung 8 tsaka 10 malabo, tapos 12, 15 malabo rin. Hatiin mo to hahatiin mo kasi to, tapos titignan mo yung dalawa kung pwede mong ma-factor. Pag hinati natin yan, ito tapos ito, hindi pwede. Kaya i-try mo sa kabila, 8x squared plus 12x minus 10x minus 15 is equal to 0. Pag hinati natin yan, pwede, di ba? Kasi pwede kang maglabas ng 4. Kasi kung 8 yung i-divide mo dyan, fraction ang mangyayari dito. Hindi mo ma-divide. Kung 2 naman, yung i-divide mo, magiging 4 to, tapos ito, 6. So, pwede pa rin ma-divide, hindi pa rin siya simplest form. Dapat ang i-divide natin ay 4. Ito na yung pinakamalaking i-divide mo para ma-simplify mo ito. So, hanapin mo lang yung pinakamalaking pwede mong ilabas. 4x. Bakit may x ako? Kasi x squared to. Tapos ito x. Ilalabas ko rin yung x. So, magiging 2x plus 3. Diba? Ito na yung pinakamababa Hindi mo na ma-divide itong 8 tsaka 12 na ang kalalabasan mas mababa pa dito. Hindi mo na maggagawang below 2 ito at tsaka below 3 ito. Kaya siya tinatawag na greatest common factor. Kasi yun yung pinakamalaki. Kaya greatest. After nyan, dito naman tayo sa kabila. Factor din natin. Anong pwede nating ilabas dito na pinakamalaki na hindi na siya masisimplify? Kung 2, hindi pwede kasi hindi naman divisible sa 2 itong 15. Kung 3, hindi divisible sa 10. Kung 4, hindi divisible both. Kung 5, pwede. Pag dinivide mo to sa 5, magiging 2 ito. Tapos pag dinivide mo to sa 5, magiging 3 ito. So, yun ang ilalabas natin. Negative 5. Kasi negative silang dalawa. Kaya negative 5 na yung ilabas mo. 2x minus 3 is equal to 0. So, kung nahihirapan kayo maglabas, yun. Kailangan talaga mag-practice. Okay? Yung math, hindi natin maiintindihan yan. Hindi natin mapapabilis yung pag-solve natin kung hindi tayo magpa-practice. Kaya dapat mag-practice talaga. Kung napapractice nyo na ito, ayan, parang unang tingin nyo pa lang, alam nyo na yung ilalabas nyo. Lalo pag sanay kayo mag-division tapos multiplication. Kaya i-practice nyo yun ng maraming beses. So, after nito, na-simplify na natin to. Kung mapapansin nyo, parehas ito dito. Diba? Ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Kung magkaiba yan, malabo na tama yung pag-factor natin. So, pag nakuha na natin to, wait lang, gawan natin siya ng space. Ang gagawin natin ay papagsamahin natin ito tsaka ito, tapos gagawin natin isa ito. Bakit pwede natin yun gawin? Papakita ko sa inyo. Palitan natin ng y ito. For x, y minus 5y. Pag ilalabas natin yung common factor dito, di ba y? Y, 4x minus 5. Yan yung kakalabasan. Parang ganun din yung gagawin natin. Iti-treat natin to as buo. Kasi parehas sila. 2x plus 3. Lalabas natin siya sa buong expression. Isipin nyo may parenthesis dyan. Tapos ilalabas nyo ito. Tsaka ito. Kaya ang matitira, 4x minus 5. 4x minus 5 is equal to 0. So familiar na siya, no? Kukunin na natin yung roots niya. 2x plus 3 is equal to 0. 4x minus 5 is equal to 0. Bakit ulit natin pwede ito gawin? Kasi pwedeng 0 to, pwedeng 0 to para masatisfy yung 0 dito. So ang kakalabasan dyan, 2x is equal to negative 3. Tinalon ko lang to dito. Tapos para maiwan yung x, divide natin sa 2. So ang x natin ay equal sa negative 3 over 2. Next, ito naman, for x is equal to positive 5. Paano naging positive? Ganun lang. Itong negative 5, italon dito. Tapos, kunin natin yung x. Paano? I-divide sa 4 yung both. X is equal to 5 over 4. So, nakuha na natin yung roots. Ito ang sagot natin. Diba? Ang haba. Ibig sabihin may galit talaga yung teacher nyo sa inyo. Pag ganun dapat kasi, pag ganito dapat hindi na yan pinapasolve ng factoring. Dapat quadratic equation na yung gagawin dito. Kaya ang hirap na yan. Pero at least ngayon, di ba, alam nyo na. O di pag na-solve nyo, pamukha nyo sa teacher nyo. Sabihin nyo, kala mo may isahan mo ako, ma'am, sir. Tapos pass mo yung paper mo. Perfect. Joke lang. Yun lang. So, kung may natutunan kayo dito, ang sakit na ng likod ko.